pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan, asyay niyan mga balita yan na nga oras. Mga dahon san kakao, ginhimo nga pakabuhian sa bungtos san Calbiga, Samar. Ngan barangay Himelandrog, kinarawat 100,000 pesos, tikang sa bawat barangay makikinabang program na kapamalit gamit pan-opisina. Detalye, pamatian naton matikang sa report ni JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. Ginhimo nga pakabuhian ang mga dahon san kakao sa Calbiga dito sa ginbuhat nga skills training and sustainable chocolate packaging and product diversification using fossilized cacao leaves sa Agosto 25 nga 26 tuig 2026 sa Tinago Evacuation Center sa Calbiga, Samar. Sa duwa kadlaw nga training, hands-on nga gintutduan ang mga partisipante sa pagdevelop mga produkto sugad sa paghimo chocolate packaging ng mga bag ng mga box sa mga pandekorasyon ng lampara gamit ang dahon san kakao. Ining programa na himugso sa pagburublig sa LGU Calbiga sa ilarom san pamumuno ni Calbiga Mayor Red Nacario ng Vice Mayor Eva Castillo, mga partner nga ahensya ng Department of Trade and Industry or DTI, pinaagi sa nira focal person nga si Jemarie Figueroa. Pinaagi sa nga inisyatiba ang pamunan sa Calbiga padayon sa mga programa nga nakakabulig sa komunidad nga mapalambo nila kakayanan ng pagiging artisano, makahatag sustainable nga pakabuhian ngan makahimo magkadoro dilain nga produkto gamit laan mga lokal nga materyales. Sa iba pa nga balita, kinarawat 100,000 ang barangay Himelandrog sa Cavite City tikang sa programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bawat barangay makikinabang program. Gamit ini nga pondo, nakapamalit san gamit panupisina ang barangay sugad sa computer set, lakip na lamesa sini, printer ngan projector. Ini nga mga gamit indakuan may bubulig sa panadlaw-adlaw nga operasyon sa barangay sugad sa admin task ngan dokumentasyon, magagamit luwat kung may da pagpupulong ngan pagpatuman sa iba pa nga programa nga aktibidad para sa komunidad. Nagpaabot sa kinasingkasing pagpasalamat ang barangay kan Presidente Marcos sa konkreto nga suporta nga ginpadangat sa ira samtang nananawagan sa mga residente nga gamiton sa tama ang mga gamit para mas mapuslan pa sa maiha nga panahon. Siring pa sa Facebook post sa barangay mula sa pondo para sa serbisyo para sa bawat mamamayan ng barangay Himelandrog. Maraming salamat Pangulong BBM. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. 1,477 nga pamilya sa Santa Margarita benepisyaryo sa second wave sa Bagong Pilipinas Rice Program. Ngan pamana livelihood program, nagpaabot livelihood support sa mga kooperatiba sa Bungtosan Gamay, Northern Samar. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang distribusyon na 10 ka kilo nga bugas sa Santa Margarita para sa second wave sa Bagong Pilipinas Rice Program nga nakapanhimulos sa maabot 1,477 ka pamilya sa upat nga barangay. Sa distribusyon, nakakarawat bugas ang 415 nga pamilya sa Barangay Palale, 267 sa Barangay Kagsumhi, 369 sa Barangay Lambao, ngan 426 sa Barangay Ilo, sumala sa Barangay Affairs and Community Development Office. Ang Bagong Pilipinas Rice Program ang usasan mga flagship program sa Administrasyon Marcos Jr. nga ginpondohan pinaagi sa Local Government Support Fund. Samtang magpapagawa si schedule para sa sunod nga benepisyaryo nga mga barangay sa oras nga maabot ang supply sa bugas. Balita sa Northern Samar. Nakakarawat ceremonial checks ang mga pamana livelihood program associations sa Gamay, Northern Samar kumusuporta sa era mga livelihood initiatives katiuanan sa distribusyon nga mapakusog ang panginabuhian sa mga benepisyaryo nga asosasyon ug matagan sa kadugangan nga oportunidad para sa sustainable nga pagkakakitaan
Parte ang programa sa DSWD Pamana 8 nga nakatutok sa pagpakusog sa mga komunidad, pinaagi sa livelihood assistance ug iba pa nga interbensyon nga makakabulig sa era pag-uswag ug self-reliance. Pinaagi san pondo nga gingrant sa mga asosasyon katuyuanan sa programa nga himuon konkreto nga oportunidad ang mga resources para makabulig sa pagkamayada san mas marig-on ug sustainable nga panginabuhian ang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 17.31 million pesos nga slow protection project sa Bungtosan Bubon na human na. Ngan Kapol District Hospital gin-assess para sa posible nga mas masasarigan nga power supply. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Gin-assess ang Provincial Economic Development and Investment Promotions Office o PEDEPO ang power requirements sa Kapol District Hospital sa Northern Samar para hibaruan ang angayan ng sustainable nga power solution. Durante sa site survey, gintutukan sa team ang kasamtangan nga electrical system, konsumo sa kuryente, mga equipment nga iba pa nga kondisyon sa ospital. Ang makukuha nga impormasyon magiging basihan sa pag-evaluate sa energy needs sa pasilidad ngan feasibility sa proposed power system. Tumong sa inisyatibo nga makabiling sa mas masasarigan nga supply sa kuryente para sa mga importante nga public facilities, partikular sa healthcare institutions. Kabahin ini sa padayon nga paningkamot sa provincial government sa Northern Samar para mapakusog ang energy reliability sa mga serbisyo publiko. Sa lain pa nga balita, nahuman na sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office ang 17.31 million pesos nga rehabilitation ng slope protection project sa Barangay Quezon, Bobon, Northern Samar para maibanan ang peligro sa pagkarumpag sa kalsada ng aksidente. Ang proyekto nagsasakop sa 63 meters nga road section nga sadto peligroso labi na durante sa makusog nga pag-uran ng pagbaha tungod sa pag-anas sa tuna ng pagkahuyang sa roadside slope. Lakip sa gintrabaho ang pag-upay sa roadside slip ng slope collapse pati ang pagtukod sa revetment nga nakasandig sa sheet piles. Nagbutang liwat ang DPWH sa plant boxes sa igbaw sa slope protection nga nagsiserbe como barrier agud malikyan nga umabot ang mga sarakyan sa ligid sa kalsada. Sumala kan District Engineer Alvin Ignacio ginlalauman nga ang proyekto makakapugong sa dugang nga erosion ngan soil collapse ngan makakaiban sa posibilidad sa road closure. Ang proyekto ginpondohan pinaagi sa DPWH Quick Response Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asyado ang kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.